Ako, dalawa pa yung harang, no? Panoorin natin ang cover-up ni Duterte sa missing sa Bungeros. Kinover up talaga eh. Teka lang. Umpisa natin yan. Umpisa natin. Meron na sound? Meron na. Dito sa akin, wala. Meron na. Andali i-check ko. Okay na. Test. Mic, 1, 2, 3. Okay na. Okay na. Oy. Ito talaga kasi ikinabit. Oo nga, naka sound card na ngayon. Dati walang sound card si Vad. Ko yung computer ko dito sa mic. Dito sa computer system ko, Buanga City. Give me some time. More stuff. Black yung dito na but yung mga sound system nila natin yung start natin ng ini-vlogging studio ay nag-isa lang tayo. Maganda sana kung may dalawa tayong staff dyan na taga-dream ko talaga yan na one day maka-afford tayo. Sir, go na. Okay na sir. Everything of me. Ng support from one day. Kaagad. Ayan, dream ko talaga yan. Pero mahirap. Nahirapan kayo. Pareho tayo nahirapan. Pero importante, ginagawa natin ito para sa bayan. Punto dito sa mga ekwipahe, subscribers natin na sinasabi na we went off air and then bumalik na naman. Buti ngayon, mga ekwipahe natin dito. Bumibisita tayo sa mga negosyo natin. Pero dito may ng bad team ng Grabe intro So, game na. Okay ito si Mildred Concept. Time niya sa opisina, na play ko naman yung video kanina na okay na. Na kung saan parang tilay or kagabi, tilay takot si Duterte kay Atong Ang, ayaw niya banggain si Atong Ang at ginawa pa niya konsultan niya sa PCSO, nilagay pa niya na parang ito na mamumuno sa PCSO. Imagine nyo yan. Parang ito yung parang yan yung gusto ni Chavit Singson na hinihiling niya kay PBBM para sa pamangkin niya, no? Drug lord na si Michael Yang na ginawa pa niya Presidential Advisor on Economic Affairs. So ganun rin niya ginawa kay Atong Ang. So meron si Duterte nung paalis na siya, meron siya TV program at dito sinabi niya na tinitigil ko na yung isabong, Pero ito first week of May. May effective May 3 years ago. Basta first week of May, sinabi niya na tinitigil na niya yung isabong operations. Pinapatigil na niya lahat ng isabong operations in the country dahil masama daw ito sa values ng mga Pilipino. Pero nakakatuwa ito, Pinigil niya ang lahat ng mga isabong operations all over the country nung paalis na siya. Kahit nalaman na niya na pumutok na yung kontrobersiya ukol sa missing sa Bungeros 2021, 2022 pa. Hanggang January, from March 2021 to January 2022. And yet, hindi pa niya pinapigil. Pinapigil lang niya nung paalis na siya kasi hanggang June 30 lang ang termino niya. So, nagpahiro pa siya na, sige, itigil na natin yan. Anyway, kumita na ako dyan. At ayaw ko kumita dyan si President Bongbong Marcos. Sige, itigil na natin yan. Pero nakakatuwa, kung pinasurvey pa niya sa DILG kay Secretary Anyo, pinasurvey pa niya para alamin daw ang pulso ng tao kung pabor ba sila sa isabong o hindi. Pero hindi niya ginamit ang dahilan yung pagkapatay sa mga missing sa Bungero. So dito lumalabas talaga, he was part of the grand cover-up kasama na yung senatorial hearing na ginawa ni Bato de la Rosa na yung mga maliliit na tao lang ang inipit pero hindi si Atong Ang. At wala din naman kinasuhan si Atong Ang. So more or less yung survey was really done to protect Atong Ang and to protect the principal, the amo, the boss of Atong Ang na si former President Duterte. So panoorin nyo itong video kung saan imbes ginamit niya ang dahilan yung pagpatay sa mga missing sa Bungeros, ginamit niya ang dahilan yung value system daw as if nagtuturo siya ng value sa mga bata na hindi siya naghahalik sa mga babae sa harap ng kamera or hindi niya sinabihan ang Diyos na stupid God. Nga suddenly, after 6 years,
na pinahawakan niya, binigay niya ang gobyerno kay Atong Ang after 6 years. Nung paalis na siya, June 30 na end yung term niya, first week of May, pinatigil na niya yung isabong. Pero ni minsan, hindi naman niya binanggit na ito ay dahil sa mga issue ng mga missing sabongeros. So, ang sa akin, ang dating nito, ang reading ko dito, parang kino-cover up pa niya si Atong Ang. At kino-cover up pa niya yung katiwalian sa isabong. Kasi siya mismo, umamin, ang kumita lang ng gobyerno ay sa isabong ay 640 million. Samantala si Atong Ang kumikita ng 1 to 3 billion a day. Ay, wow. Pero ang kita lang ng gobyerno ay 640 million. At inamin ito ni Duterte. Ang tanong, kung kumikita si Atong 60 billion a month at 640 million ang kumita ng gobyerno, dapat kita ng gobyerno billion rin. So ang tanong, saan napunta yung billion na dapat mapunta sa taxes ng gobyerno? Saan napunta yun? Sagutin nyo nga ako kung alam nyo kung saan napunta yun. Hindi sa akin. Saan kaya napunta yun? Bakit hindi makolekta ang gobyerno ng billion? Kumikita si Atong Ang 60 billion. Dapat ang kita ng gobyerno dyan, maliit na yung 20-30 billion a month. Maliit na yun. At the very least, mga 15 to 20 billion. So kanino napupunta ang 20 billion a month? Na parte sana ng gobyerno sa kita ni Atong Ang at ng ibang sabongero. Kanino napunta? O yan, Sino ang happy? Everybody happy sila. Paano ang gobyerno 640 million? Parang sampal lang yan, insulto yan. So pakinggan natin. Jumong TV, shout out. Ni former President Duterte sa missing sabongero issue. But itong isabong, yan na. I will sign the papers which would consist actually, pero it was just a verbal order given by me to Secretary Anyo to conduct a survey kung ano talaga the social impact of isabong upon the Filipino people. So ginawa ni Secretary ang trabaho niya, and he reported and validated yung naririnig ko. Yung amin naman sana, buwis lang ang hinabol namin dito. Sinabi ko na sa inyo, 640 million. 640 million a month. Ang kinikita ni ang gross earning nila Atong Ang sa isabong 60 billion a month. Ang gobyerno kumita 640 million. Para ito sa Pogo. Bilyon kumikita ng Chino, pero milyon lang ang kita ng gobyerno. Saan napunta ang diferensya? So ang kumikita ng gobyerno 640 million a year. Kina Atong Ang. Grabe. Pero nag-gross sila Atong Ang ng 60 billion a month. Kanino napunta yun? Malaking parte ng 60 billion. Kaninong bangko yun? Baka buong pamilya na. Parang ginagawa ni yung unang vlog natin kay Sammy Uy. Lahat, according to the records presented by Trillanes, may 7 to 10.6 billion umaabot kay Mrs. Zimmerman a month, 10 billion kay Hanilet, 7 billion kay Sara, 10 billion kay Pulong kasi eldest, and 7 billion rin kay Baste every month. Ganun rin kaya dito sa isabong? Ano sa tingin nyo? Sige, tuloy tayo. But may naririnig na ako loud and very clear to me that it was working against our values. And yun ang dahilan niya. Values natin, moralidad. Uy, suddenly, naging moral ang presidente natin. Pero ang tanong, bakit umabot ng May of 2022? Samantala, nag-ooperate na si Atong Ang ng Weteng 2016.
Bakit umabot ng 6 years mula pang pumasok siya sa pwesto? And then suddenly na-realize siya, ay, papasok na si Marcos, masama pala ang isabong. Ipatigil ko na to. 6 years. Dahil wala na sila sa pwesto, hindi na nila makikinabang ang isabong, pinatigil ng isabong. Yun ba yun? Ano sa tingin nyo? Sa pamilya, pati sa tao, ang labas, hindi na natutulog yung sa bungiro 24 hours. That was the first objection that I heard from somebody. I think it was coming from a congressman. Na sobra ito sabi ko, well, parang pa may pera ako, kung paano maabot yung billion kung hindi ko ganunin. Tapos sabi niya, problema 24 oras. Yun nga, pinag-aralan ni Secretary Anyo, he conducted a survey through his office. Ang DILG is malawak eh. Hanggang doon sa baryo may DILG na ano. So cellphone lang naman yan. It's not might be a sophisticated survey, but still it is a survey. And the recommendation of Secretary Anyo is to do away with isabong. And he cited the validation report of coming from all sources. So it's his recommendation, and I agree with it, and it is good. So isabong will end by tonight, bukas. Lalabas ito bukas. Parang hirap na hirap siya mag-explain. Parang yung ayaw niya or may kinatatakutan siya na kung itigil niya magalit sa kanya. Ginamit pa niya si Anyo para gumawa ng survey kuno para may dahilan buwagin. Nakita naman natin sa ibang mga issue ang tapang-tapang niya. Kung banatan niya si Leni Robredo, wagas. Kung banatan niya si Laila de Lima, wagas. Pero dito parang hirap na hirap. Hirap mag-explain kung bakit pinapatigil na niya yung sabong. Parang takot na takot siya itigil yung isabong. At ni minsan hindi lang man binanggit ang missing sabongeros. Yun sana ang perfect excuse. Pumutok yung issue, walang ginawa ang gobyerno, walang ginawa ang PNP, walang ginawa ang DILG, walang ginawa ang NBI, walang ginawa ang DOJ, walang ginawa ang PAW. Parang sa EJK, parang walang nangyayari na killings. All agencies of government, takot na takot investigahan yung isabong issue. Meron man inimbestigahan nila ba to, pero para lang i-clear si Atong Ang. Ha? Baka sa kanila napunta yung diferensya. Kumikita sila Atong Ang 60 billion a year, a month. Ang gobyerno kumita ng 640 million. Nasasayang pa si Duterte. Laki ng diferensya. Kanino kaya napupunta yun? Kaninong bulsa kaya napupunta yun? Kaninong bulsa? Paktay tayo. Sabi ni Governor, lumambot talaga at kita mo yung hand gestures niya. Mukhang may tinatago. Parang takot na takot siya. Yun lang. I-justify bakit kinuklose na niya yung isabong. Normally, di ba? Yan. Patayin yan. Kill them. Ganon. Ako bahala sa inyo. Pero sa isabong, parang kulang na lang mag-apologize eh. Pasensya na, pero patayin ko na itong isabong. Pakinggan naman natin yung reaction ng mga tao that time through this report sa TV Patrol. At makita nyo ulit yung pahayag ni Presidente na parang hirap na hirap. Hirap na hirap. Parang hindi siya yung Duterte na nakikita natin na kung anong gusto niya gawin, ginagawa niya. Dito parang kulang na lang, mag-apologize siya. Pasensya na kayo mga sabongero, pero kailangan patayin ko ito. Dahil sa value system. Shout out, Aurelia Adena, shout out. Natuto na mag-value, maging mabait. Ano yung pagpapatupad na ito sa utos ng Pangulo? Henry, kasunod nga nakautosan. May 4 ata ito nung pinatigil na niya yung isabong. Wala siya nakita masama for 6 years. Pero dahil paalis na siya, dahil alam niya na iba na naman ang makinabang dito. At alam niya hanggang June 30 na lang siya. First week of May, tinanggal na niya yung isabong.
Kumbaga sold na eh. Sold na. Pangulo ay nangangapa pa rin ang ilang mga operator ng isabong. Itutuloy ko ba ang operasyon nila sa kanilang mga outlet? At sa mga mananayan naman ay merong mga pumalag sa desisyon habang ang iba naman ay pumabor dito. Sinungaling ang anak ko. Hanggang ngayon nagdudusa ako. Mga nawawalang sabongero. Pulis na ng hold up ng gasolinahan at inang ibinenta ang sarili. Yan, mga ganyan kaso hindi niya binanggit. Naniwala lang siya sa survey ni Anyo. Pero ito, mga bisig sa bungero, as if nothing happened. Kaya sinabi ko, cover up yung kwan niya, yung press con niya sa Malacanang. Cover up yun. Para sabihin na walang killing na nangyari. Kundi tinanggal niya dahil suddenly, kwan na siya, religious na siya. 2 months before ending his administration. 2 months before stepping down from power. Matapos mabaon sa utang. Ilan ito sa mga problemang nagpugat umano sa pagkalulong sa online o isabong. Naglabas na ang Senado ng resolusyon na ipatigil ito sa PAGCOR. Kung una, nag-aalinlangan pa rito si Pangulong Duterte. Pero ngayon, ipinag-utos na niya na ipatigil ang isabong base na rin sa rekomendasyon ng DILG. Ang yung amin naman sana, buwi sila ang hinabol namin dito. Sinabi ko na sa inyo, 640 million. 640 million. But may naririnig na ako, loud and very clear to me, that it was working against our values. And yung impact sa pamilya pati sa tao. Ang labas, hindi na natutulog yung nasa bungiro 24 hours. And I agree with it. And it is good. So isabong will end by tonight. Bukas. Lalabas ito bukas. May ilang nalungkot sa anunsyo, lalo na ang mga libangan lang naman daw ang isabong. Nakikinabang ako dyan. Ay, nananalo. Pag ako naglalaro, hindi naman talaga kadalasan. Siguro sa loob ng isang linggo, mga pinaka-ano tatlong beses. Pero ayon sa Pangulo, may negative social impacts ang isabong sa mga Pilipino. Batid ito ng tsuper na ito na naapektuhan ang pamamasada dahil sa pagtataya. Ultimo pang boundary kasi na isusugal pa niya. Kagabi lang, nasa 11,000 piso ang naipatalo niya sa katatalpa. Dati, natalo na ako ng 500. Okay lang, ngayon, medyo malaki-laki yung talo ko eh. Hindi na ako makabawi. Sa kakahabol ko ng makabawi. Sala kong napaon. Kaya kapag din ako na itigil muna yan. Parang tawagin addicted na addict nata. So, baga parang sakit na rin nata to. Ilang senador din ang nagpahayag ng suporta. Ayon kay Senate President Tito Soto, patay na sa Senado ang isabong franchise bill. Dagdag pa ni Senator Bato de la Rosa, hindi sila nagkamali sa pagsuporta sa resolusyon ng Senado. Para naman kay Senator Grace Poe, buhay at pamilya ang mas mahalaga kaysa sa kita ng gobyerno. Sa lungsod ng Maynila, ilang off-cockpit betting station ang bukas pa, pero wala nang palabas na sabong. Ayon sa isa sa mga teller, naghihintay sila ng abiso sa kanilang management kung may operasyon pa ba sila ngayong araw. Maya-maya pa isinara na rin ang pwesto. Sa isang tayaan naman sa Sampaloc, may mga nanonood pa ng laban sa mga screen, pero nang makita ang news team, agad itong itinigil. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, Nandiyo, sabi ni Polo Carpio, mahigit 1% per year lang against 60 billion. 60 billion per month yan, ha, Polo Carpio? 60 billion. So sabi niya, mahigit, ito kung per year ang 60 billion, 1% lang. Grabe. kanino napunta ang diferensya? Ngayong araw ang utos ng Pangulo at hinihintay na lang ang signed order para sa kanselasyon ng mga prangkisa. Sinabi naman ni Undersecretary Jonathan Malaya na naatasan na ang PNP at mga LGU para ipatupad ito. Online operators at tomorrow to wrap up operations. Sana po maintindihan natin mga kababayan that the social cost of itong isabong nagpandigan. Lahat sila para may script, ha? Lahat sila social cost. Lahat sila umiiwas, banggitin yung killing. DILG, si Duterte, si Yusek Jonathan Malaya ng DILG, lahat walang nagbabanggit ukol as if walang nangyari killings. At least as if walang kaso ng missing sa bungero. Kaya cover up talaga. Ito yung sinasabi nila all of government approach. Mula presidente hanggang sa baba, cover up talaga. Sinong kinatatakutan nila? Magkano? Magkano? Ang involved. Tragis. The economic benefit would outweigh the social cost. No? So sana makagawa tayo ng maayos na regulasyon sa isabong that
totally use your cards here. On the line. We will wait for the official communication kung paano po ba natin isasagawa yung pag-inspect at pag-monitor kung meron pa pong mga existing na mga isabong operation, particularly those mga isabong betting station para po. Okay, pwede na yan. So, yan na ang kwan, ha? Nakita nyo, nasasayang pa si Duterte sa 640 million taon-taon. Samantala ang kita pero siguro alam naman niya talaga ang tunay na kita nila atong alam talaga niya yan. Kaso lang everybody happy. Basta tuloy-tuloy ang kwan, ang deposit. Kaya afford yung 150 million a month kina Kaufman. So sila lang. Pero tayo wala. Nga plus iniwan pa ng 100 deaths. So yan, nakita nyo, yung matigas na presidente lumambot sa issue ng isabong. Hinayaan ito mag-operate for nearly 6 years. And then pinatay na lang. Nagpakitang gilas na parang mabait siya. Parang galit siya sa mga yung mga bagay-bagay na destroys our value system. Pero hindi lang man binanggit ukol sa mga missing sabongero, hindi nga niya pina-imbestiga ito. So as long as tuloy-tuloy ang pagpasok ng, alam nyo na. So ito. Salamat, Sir Bad. O yan, Mabsat. Okay, medyo okay na. Talagang cover up ang nangyari ito, Mabsat, no? Nako pa, mga kakabsat. Anyway, may naiwan pa tayong 500 live viewers. No? Maraming salamat po, Ma'am Katkat, salamat. Pero gusto ko na sanang tapusin. May isa pa ako ihahapol, Mabsat. Naka-live si Atty. Recto, Mabsat. Maganda yung topic niya. Punta natin saglit si Atty. Recto, Mabsat. Teka lang, Atty. Recto. Naka-live si Atty. Recto ngayon eh. Ay, tapos na. Tapos na yung live niya. Ay, hindi. Ongoing pa. Tungkol kay Atty. Claire yung topic. Body pain, use Salonpas. With direct penetration of... Sa mga bagong pasok dyan, again, sa mga di pa nagla-like, and subscribe tayo, Mabsat. Pahinggan natin si Atty. Recto. Ay, tapos na. Tinapos niya na. Baka maiksi lang to kay Atty. Recto. Okay. Ilang minutes to? Ako, naka-live pa rin dito. Hindi pa nakikita yung oras. Ligoy pa. Diretso sa kuro-kuro. May tiwali. Punto. Diretso. Doon, punto diretso. Attorney Enzo Recto. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, welcome po sa isa na namang episode ng ating pong Punto Diretso. Dito po sa Punto Diretso, wala na tayong mga greetings. Diretso na tayo sa ating punto. Maiksi lang to. Ang importante, punto, diretso po tayo. So, napikon si Kaufman kay Claire Castro. Binanatan ni... Bakit naman pipikan si Kaufman? Kasi nga, nakikinig siya sa mga fake news na mga DDS. Kaya mukha na siyang DDS din. Puro fake news talaga. Napikon si Atty. Kaufman. Mabsat si 150 million a month. Napikon kay Atty. Claire. Ni Atty. Kaufman si Claire Castro sa sobrang pikon ito. Bakit? Pikon din pala itong si Kaufman eh. Sabi ni Kaufman kay Claire Castro, hindi kita pinapakialaman, wag mo akong pakialaman. Hindi kita pinapakialaman. Ito ang malala. Ito ang matindi. Sabi ni Kaufman, wag mo akong pakialaman tulad ng hindi kita pinapakialaman sa pagkakalat mo ng misinformation ng administrasyon mo. yung last part ang medyo mabigat dun eh. Inaakusahan niya si Claire Castro na nagkakalat ng misinformation. Anyway, bakit napikon si Kaufman? May ito doon sa sinabi ni Claire Castro, ay sinabihan kasi ni Claire Castro si Kaufman na ayusin mo na lang ang depensa mo. Ayusin mo. Paano mo sasagutin yung mga ebidensya, testigo tungkol sa kasong isinampa kay Duterte? Paano mo ididepensa ang yung kliyente? Yun ang pagkaabalahan mo. Kumbaga, ito rin naman talaga kasing si Kaufman, marami rin kasi itong statements na parang hindi na sa abogado. Halimbawa, di ba, nung una sabi ni Kaufman, ang totoong prosecutor umuusig kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Anong magagawa natin dyan, attorney? Bayad yan ng mga Duterte, di ba? Siyempre, kakampihan, di ba? Kung nasaan yung source niya. Nakaupo sa palasyo sa Manila. O di sinong tinutukoy niya doon? Di si PBBM.
Yun daw prosecutor sa Dahig, ginagamit lang daw yan nung totoong prosecutor na nandoon sa Malacanang, sa palasyo sa Manila. Oh, yun naman medyo matindi namang akusasyon yun eh. Hindi na pang abogado yun. Kaya nang hinihinga ng reaksyon si Yussi Claire Castro, syempre tagapagsalita ng Malacanang yan. Hindi ang banat naman sa kanya ni Yussi Claire Castro. Wag, sabi ni Yussi Claire Castro, huwag nagpapaniwala. galingan mo na lang ang depensa mo. Huwag ka nang makialam sa mga politika-politika. Advice ko sa iyo, bilang lawyer din ako, galingan mo na lang ang depensa mo. Yung depensa mo sa kliyente mo, yun ang pagkaabalahan mo. Huwag yung kung ano-anong mga sinasabi mo, yun. Ngayon, hininga ng reaksyon naman si Kaufman. Alam nyo naman ang media. Pag may sinabi si Yussi Claire Castro kay Kaufman, hihingan din ng reaksyon si Kaufman. At ang sabi naman ni Kaufman, ito yung eksaktong sinabi ni Kaufman. Sinabi, attorney. Sabi ni I would kindly thank Claire Castro not to interfere with the job I'm doing, just as much as I would not interfere with the job that she is doing, peddling misinformation of her own administration. Yan ang sagot ni Nicholas Kaufman sa naging pahayag sa kanya ni Yussi Claire Castro. Sabi kasi ni Yussi Claire Castro, he should do better than that. Kumbaga, galingan na lang daw ni galingan pa daw ni Kaufman. Wag daw yung kung ano-anong ginagawa at pinagsasabi. Ang asikasuhin niya yung depensa ng kanyang kliyente. Kaya yung comment naman ni Kaufman, matutuwa daw siya na si Claire Castro hindi makikialam sa trabaho niya. Tulad din ng siya din hindi nakikialam sa trabaho ni Claire Castro. Ano yung trabaho ni Claire Castro? Yung pagkakalat nito ng mga misinformation tungkol ng kanyang administrasyon. Okay, napikon si Kaufman. Pikon din pala itong si Kaufman. Pero tama naman kasi, kasalanan mo rin yung Kaufman. Nangyari kasi sa'yo, hindi ka nalang abogado eh. Para ka ng DDS na vlogger eh. Kung mga pinagsasabi mo, nakikialam ka na sa politika sa Pilipinas, nagkukomentaryo ka na, hindi na yan legal Hindi na yan, hindi ka nalang abogado. Para ka ng si Rocky, DDS vlogger eh. Yun ang masama. Tapos ngayon, nang kinumentaryohan ka ni Claire Castro, nagalit ka, napikon ka. Hindi mo man aminin, yung pagkakasabi mo na yon, pikon yun. Kaya lang, masama na naman akusasyon ni Kaufman kay Claire Castro. Wag daw siyang pakialaman ni Claire Castro, tulad din ng hindi niya ito pinapakialaman. At ano yung sinasabi niyang ginagawa ni Claire Castro? Nagkakalat ng misinformation ng ang kanyang administrasyon. Medyo. Ngayon, hinihingan yata ng comment si Claire Castro. Hindi pa makontak. Anyway, hindi pa lalampasin yan ni Claire Castro. Sasagutin sigurado yan. Malamang. Pero tama yun. Sa isang banda, tama yung advice ni Claire Castro kay Kaufman. Palapit ang confirmation of charges hearing sa September 23, 2025. Ang ginagawa ngayon ni Kaufman, mayroon siyang motion na i-dismiss na ang kaso ni Duterte, palayain na ito, dahil walang jurisdiction ng ICC. So jurisdiction ang nire-raise na issue ni Kaufman. Inaasahan niya na ang ICC ay magde-decide favorable sa kanyang kliyente. So ang inaasahan niya, hindi na aabutin yung September 23, madi-dismiss na ang kaso dahil sa jurisdiction issue, mapapalaya na ang kanyang kliyente. Ang tanong, paano kung hindi? Tuloy na yung confirmation of charges hearing sa September, ang lapit na niyan. Ang daming ebidensya ng prosecution, tambak. Pangdusing batch na yung sinabmit na huli. Libo-libo. Yung pangdusing batch lang na sinabmit, 1,253 na items ng ebidensya. So yun ang dapat na pag-aralan na ni Kaufman. Paano niya sasagutin ang mga ebidensya na yun? Paano niya sasagutin ang mga testigo? Tama naman si Yussi Claire Castro eh. Yun na yung pagkaabalahan niya. Huwag na yung pakikialam sa politika sa Pilipinas. Parang nagiging political commentarist na siya sa Pilipinas eh. Tama yung ni Claire Castro. He should do better than that. Hindi siya political analyst ng Pilipinas. Ang trabaho niya ay siya ang lead counsel ng defense ni Duterte. Yun ang asikasuhin niya. Malapit na ang confirmation of charges hearing. September 23. Yun ang pagkaabalahan niya. Yun ang paghandaan niya. Parang ano siya sa kikipag-away para kay Duterte. Para na siyang DDS vlogger. DDS na nga eh. Okay? Yan mga kababayan ng ating Ponto Diretso. Yun eh. Bunyog! Salamat, Attorney Enzo. Ayan, dinagdag ko lang kasi sayang naman, mabsat, no? So, it's already mag-7 o'clock na guys. Malapit na mag-7. Maraming salamat po
sa mga dumalaw dito syempre. Ilan na yung dumalaw sa atin. Sa mga di pa nagla-like dyan, 700 na po yung like natin. Baka kaya natin gawing 1,000 yung like natin dyan, no, sa mga naiwan. Like po tayo. Maraming salamat po sa suporta, mga absat, no? So, as of now, ilan na yung ating status. At syempre, tapusin na natin pala itong poll. May poll pala tayo, mga absat. Dali lang, may poll tayo, no? So, tinanong ko kayo kanina dyan. Sabi ko, may tiwala ba kayo dito kay alias Totoy? Nagsabi, oo, 93%. Wala, mga bobo kasi kaming mga DDS. May mga DDS pa rin talagang bobo talaga ang tingin nila sa sarili na, no? Anak ng kamote. So, yan yung poll po natin. So, 93% po or 92%. Mas marami pong nagtitiwala dito kay alias Totoy. Lalo na sa kanyang mga siniwalat na mga pangalan kanina. Mga police, no? Mga matataas ang rangko at lalong-lalo na si General. 3-star General, di ba? Anak ng kamote. Grabe talaga, mga kakabsat. At syempre, maraming salamat po sa inyong pag-suporta kay Maestro. 715 likers, maraming salamat. Then yung ating live stream for today. Pag-iisipan ko kung magla-live tayo mamaya. Kasi although meron naman nakaabang, 3, pero pinag-iisipan ko pa. But anyway, again, maraming salamat, Absat. Maraming salamat sa 14,000 views for this live stream. As of now, may 14,000 na siya na sa nakikita ko dito sa aking analytics. So, siguro papatakpayin ng 15, 16 kapag na-clinic ko na. Madadagdagan niya ng 2 to 3,000. So, papatakyan ng mga 15, 16, or 17. Depende. Depende sa mga manonood. Siyempre, pag ginawa niyo 1,000 kasi mas lalong nire-recommend ni YouTube na panoorin ng mga iba. Again, maraming salamat, Absat. Good night! Hindi ko alam kung makakapag-live stream ako kasi medyo, hindi ko alam kung itutuloy ko live stream mamaya. Basta kita kasi. Kung nag-live stream ako mamaya, siguro baka as late as, ewan. Bahala na. Nakadalawang live stream na tayo for today. So again, maraming salamat, Absat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat, Ma'am Katkat, Carl Alejo, si Mami PR, siyempre sa lahat ng mga ating, si Arton Zala, nandyan din pala, Michael Pangan, sino pa ba? At sa lahat po naman nandito. Sir Tony, yan, talaga si Sir Tony, yung pasabog niya kahapon, nagkatotoo. No? Yung mga buto ng tao yun. Ibabalita na sa stream media, asap-asap yun. O, yun, pinalita na kanina ni General Torre. Tsaka yung mga ibang stream media, sinare na yung sinabi, buto ng tao yun, at may buto rin ng hayop. So, it's a mix, bones, no? Ayan. So, yan po yung update for today. Grabe, talagang, nako po, di ko alam kung ano magiging reaction ni Atong Ang ngayon. Siyempre nga, grabe yung press con kanina. So, bahala na si Batman. Alright? So, maraming salamat, Absat. Maestro po, sana po, hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Paalam po. Bye-bye.